Hello, mga kazens! Ngayon, may bago tayong manhwa na tiyak na magugustuhan ninyo. Isang kwento ng espada, mahika, at muling pagkabuhay ng isang mandirigmang kinatatakutan noong nakaraan. Siya si Derea, ang ating bida. Samahan natin siya sa kanyang epikong paglalakbay tungo sa muling pag-angkin ng kanyang kapangyarihan. Sana ay magustuhan ninyo ang kanyang kwento. Ang ating kwento ay nagsisimula sa isang pambihirang panahon, isang panahon ng sigalot at ambisyon. Sa loob ng isang prestihiyosong akademya, dalawang pangkat ang matinding naglalaban. Sa isang panig, naroon ang mga naniniwala na ang espada ang sukdulang katotohanan, isang sandata ng kapangyarihan na siyang huhubog sa kapalaran ng mundo. Para sa kanila, walang mas hihigit sa pisikal na lakas, sa disiplina ng espada, at sa kagitingang dala ng pakikidigma. Ngunit sa kabila nila, nariyan ang mga nananalig sa mahika, ang mga nagsasabing ang tunay na kapangyarihan ay nasa dunong at mahika, hindi sa talas ng espada. Para sa kanila, ang mahika ang rurok ng lakas, isang sining na hindi lamang lumalampas sa kakayahan ng mortal na laman, kundi nagbibigay rin ng kapangyarihang higaitan ang mismong tadhana. Sa loob ng maraming taon, ang dalawang panig ay walang tigil na nagbanggaan. Walang nagpatinag, at walang nagtagumpay. Ang akademyang dapat sana'y isang santuwaryo ng kaalaman ay naging larangan ng digmaan kung saan patuloy na nag-uumpugan ang talam ng espada at kapangyarihan ng mahika. Ngunit sa gitna ng kanilang walang katapusang tunggalian, isang pangyayari ang yumanig sa buong mundo. Mula sa kailaliman ng panahon, isang serye ng kakaibang nilalang, mga nilalang na taglay ang nakagugulat na kapangyarihan, ang biglang nagising mula sa kanilang libong taong pagkakahimbing. Wala ni isa ang nakakaalam kung saan sila nagmula o kung ano ang kanilang layunin, ngunit isang bagay ang naging malinaw, ang sangkatauhan ay muling nasa bingit ng kapahamakan. At sa panahong tila wala ng pag-asa, isang alamat ang nagsimulang mabuo. Sa gitna ng kaguluhan, isang misteryosong mandirigma ang lumitaw, isang nilalang na sinasabing siyang pinakamakapangyarihan sa kanyang panahon. Ang kanyang pangalan ay bumulong sa hangin, at ang kanyang kwento ay nagsimulang ipasa-pasa sa bibig ng mga tao. Siya raw ang magdadala ng bagong pag-asa, ng isang panibagong alon na magpapabago sa kasaysayan. Ngunit ang kanyang tunay na kwento, iyon ay ikukwento natin sa ibang pagkakataon. Upang maunawaan ang kasalukuyan, dapat muna nating balikan ang nakaraan. 1,000 taon na ang nakalilipas, isang matapang na pangungusap ang umalangaw-ngaw sa buong mundo. Kung ako'y matalo, maglalaho ang sangkatauhan. Ngunit kung ako'y manalo, ang mundo ay maliligtas. At hindi ako kailanman matatalo sa laban na ito, sapagkat taglay ko ang dalawang pinakamataas na titulo. Siya ang tugatog ng lakas ng tao, ang mandirigmang walang kapantay. Siya ang dakilang santo ng espada, ang sagisag ng dalisay na tapang at hindi matinag na kapangyarihan. Ngunit higit pa roon, siya rin ang santo ng mahikang espada, ang maalamat na mandirigma na nagtataglay ng kakayahang pag-isahin ang mahika at espada sa perpektong balanse. Taglay ang kanyang pambihirang kakayahan, hinarap niya ang pinakamapanganib na kalaban ng kanyang panahon, ang hari ng demonyo. Isang nilalang na isinilang mula sa kadiliman, isang halimaw na ang tanging layunin ay burahin ang sangkatauhan sa ibabaw ng mundo. Ngunit laban sa kanya, tumindig ang isang lalaki, isang mandirigmang may pasan ang kapalaran ng lahat. Ang alingaw-ngaw ng kanilang laban ay patuloy na dumadagandong sa kasaysayan. At ngayon, habang muling nanganganib ang mundo sa panibagong sigwa, isang bagong alamat ang muling isusulat. Sa gitna ng kaguluhan ng kanilang labanan, tumalon ang ating bida ng mataas sa himpapawid, tina-target na tamaan ang hari ng demonyo ng direkta. Ang kanyang espada, na puno ng mahiwagang enerhiya, ay kumikinang sa kapangyarihan habang buong puwersang iwiniwasiwas ito. Ngunit, inasahan na ng hari ng demonyo ang pag-atake. Sa isang iglap, pinataboy niya ito ng walang kahirap-hirap, pinilit ang ating bida na umatras. Hindi natinag, muling inayos ng ating bida ang kanyang posisyon at sumugod ulit. Sa pagkakataong ito, nagpalabas siya ng isang makapangyarihang mahika, isang sunod-sunod na pagsabog ng mga mahiwagang sinag mula sa iba't ibang direksyon, lahat ay tumutok sa hari ng demonyo. Ngunit mabilis na bumalot ang hari ng demonyo sa isang hindi matinag na panangga ng enerhiya, ginawa nitong walang silbi ang pag-atake. Sa pagkakataong iyon, lumusab ang hari ng demonyo. Mula sa kanyang mga kamay,
isang mabangis na pagsabog ng lilang apoy ang lumipad patungo sa ating bida, na hindi inaasahan ang biglaang pag-atake. Bagaman nagulat, nagawa pa rin ng ating bida na lumikha ng isang mahiwagang pananggalang sa tamang oras upang protektahan ang sarili. Ngunit sa lakas ng atake, naputol ang kanyang kapit sa espada. Sa kabila ng lahat, nanatiling determinado ang ating bida na magtagumpay. Agad niyang ginamit ang isang napakalakas na mahika, Prism Ruler, isang kapangyarihang pinaghalo ang 7 elemento, lupa, tubig, hangin, yelo, apoy, kadiliman, at liwanag, upang bumuo ng isang makinang na espada. Sa buong kumpiyansa, ipinaliwanag niyang bagaman ang Prism Ruler ay isang mahika ng pag-atake, sa kanyang kamay, ito ay naging isang sandata na kayang putulin ng anuman. May matatag na ngiti sa kanyang mukha, itinaga niya ang mahiwagang espada sa hari ng demonyo. Mabilis namang itinaas ng hari ng demonyo ang kanyang bisig upang salagin ito. Ngunit ang pag-atake ay napakalakas. Naputol ang isa niyang sungay pati na rin ang kanyang braso. Bagaman nagtagumpay, mahal ang naging kapalit para sa ating bida. Halos maubos ang kanyang enerhiya, at siya'y bahagyang napaluhod sa panghihina. Samantala, ang hari ng demonyo, mahigpit na hawak ang kanyang mga sugat, ay walang magawa kundi aminin na hindi niya kailanman inakala na may makakapanakit sa kanya ng ganito kalubha. Hinigpitan ng ating bida ang kanyang hawak sa kanyang mahiwagang espada at may mapanuksong ngiti siyang nagsalita. Pabirong tinanong kung iyon ba ang paraan ng hari ng demonyo upang magbigay ng papuri. Sa kabila ng kanyang pagod, hindi natinag ang kanyang determinasyon. Muli siyang humugat ng lakas, naghandang ibigay ang huling atake upang tapusin ang laban. Subalit, hindi nila namamali na mula sa anino, may mga mata na matamang nagmamasid sa kanilang dalawa. Isang pangkat ng misteryosong mga nilalang ang naghintay ng tamang sandali. Nang dumating ang kanilang pagkakataon, nagsimula silang maghabi ng isang napakalaking mahika. Isa sa kanila, may maitim na ngiting lumalarawan sa kanyang mukha, ang bamulong, na bagaman ito ay isang pagsasakripisyo, ito'y kinakailangan para sa hinaharap. At sa isang iglap, isang dambuhalang lilang sinag ang kanilang pinakawalan, tinangay ang parehong bayani at ang hari ng demonyo. Ang biglaang pag-atake ay hindi nagbigay ng oras upang makapag-react. Ang hari ng demonyo ay tuluyang naglaho, nawala ang kalahati ng kanyang katawan, habang ang ating bida ay bumagsak, sugatan ng malubha. Habang bumabagsak ang ulan, tiningnan ng ating bida ang walang buhay na katawan ng hari ng demonyo at inisip kung uunlad o babagsak ang sangkatauhan nang wala ang kanilang pinakamalaking kalaban. Duguan at wasak, itinaas niya ang kanyang kamay patungo sa langit at idineklara ang sarili bilang pinakamataas na nilalang ng sangkatauhan, ang santo ng mahiwagang espada. Puno ng panghihinayang sa kanyang kabigwang protektahan ang sangkatauhan hanggang sa huling sandali, tuluyan siyang binawian ng buhay sa ilalim ng bumubuhos na ulan. Pagkalipas ng 1,000 taon, sa Barredo Academy, isang batang may gintong buhok na nagngangalang Darea Westgarden ang patuloy na binubuli ng isang pulang buhok na kabataan. Isang suntok ang nagpabagsak kay Darrow sa lupa, dahilan upang mahulog mula sa kanyang mga kamay ang kanyang mahiwagang aklat at espada. Tumawa ang mga kaibigan ng pulang buhok na bully habang nakangisi ito kay Darrow at tinawag siyang mahina. Tinapakan ng bully ang espada ni Darea at sinermonan siya, sinasabing dapat siyang pumili sa pagitan ng mahika at eskrima, dahil ang pagsubok na masterin ang pareho ay isang malaking kahangalan. Lalo pa siyang pinagtawanan ng bully, kinukutya ang kanyang kawalan ng kakayahan na gamitin ang kahit na pinakapayak na mahika o maayos na hawakan ng isang espada. Hinawakan nito ang kwelyo ni Darea at tinawag siyang isang baliw na nangangarap ng imposible. Sa kabila ng sakit at kahihiyan, matapang na ipinahayag ni Darea na balang araw, magiging tagapagtanggol siya ng mga tao, tulad ng santo ng mahiwagang espada. Nagalit ang bully sa kanyang sagot, kaya sinipa niya si Darea sa sikmura at tinawanan ang kanyang pangarap. Tinawag niyang alamat lamang ang santo ng mahiwagang espada at sinabihan si Darea na harapin ang realidad. Bago umalis, hinamon ng bully si Darea na patunayan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pangangaso ng isang halimaw. Kinaumagahan, buo ang loob ni Darea na patunayan ang kanyang halaga, kaya pinasok niya ang kagubatan. Ngunit nang makaharap niya ang isang nakakatakot na halimaw, sinakmal siya ng matinding takot. Hinugot niya ang kanyang espada, pilit pinapalma ang kanyang nanginginig na mga kamay.
Biglang umatake ang halimaw, gamit ang matatalim nitong kuko upang sugatan ang kanyang tiyan. Bumagsak siya sa kanyang mga tuhod, habang unti-unting nawawalan ng lakas. Sa kanyang huling sandali, naalala niya ang kanyang pangarap na maging isang bayani ngunit hindi niya kayang labanan ang antok ng kamatayan. Habang unti-unting lumalabo ang kanyang kamalayan, isang makinang na liwanag ang bumaba mula sa kalangitan, nagmumula sa isang batong estatwa sa puso ng Barredo Academy. Binalot ng liwanag ang katawan ni Derea, at sa kailaliman ng kanyang isipan, nagising ang kaluluwa ng santo ng mahiwagang espada, na pagtanto nitong muling isinilang ito sa katawan ni Derea. Nang magkamalay ang ating bida, nagulat siya nang mapansin ang kanyang kakaibang katawan. Habang naguguluhan, napansin niyang nasa paligid pa rin ang halimaw. Agad niyang ginamit ang mahika upang pagalingin ang sugat sa kanyang tiyan at tumayo upang harapin ang nilalang. Humarap siya sa halimaw, may kalmadong kumpiyansa sa kanyang tinig nang itanong, "Ikaw ba ang may kagagawa ng sugat na ito?" Muling sumugod ang halimaw, ngunit pinalakas ng ating bida ang kanyang kamay gamit ang mahiwagang apoy. May mapanuksong ngiti sa kanyang labi nang sabihin niyang, "Ang taong kaharap mo ngayon ay hindi na pareho ng dati." Sa isang matinding hampas, tuluyang napuksa niya ang halimaw. Nang hamupa ang kanyang adrenaline, nagmuni-muni siya sa mga kakaibang pangyayari na nagbalik sa kanya sa buhay sa panahong hindi niya kilala. Isang bagong paglalakbay ang naghihintay sa santo ng mahiwagang espada sa katawan ni Derea Westgarden. Pagdating niya sa lungsod, bakas sa kanyang mukha ang pagod matapos ang mahabang paglalakad. Ngunit habang pinagmamasdan ang kanyang paligid, napalitan ito ng paghanga. Ang tanawin ng lungsod ay higit na mas makabago kaysa sa kahit anumang nakita niya noon. Ang kasuotan ng mga tao ay lalong nagpatibay sa ideya na napakalayo na ng iniunlad ng sibilisasyon. Napabuntong hininga siya habang tumingala sa langit, inaalala ang kanyang nakaraan, ang kanyang pagkamatay, at ang misteryosong dahilan kung bakit nanatiling nakakapit ang kanyang kaluluwa sa mundong ito. Habang iniisip ito, gumapang ang pag-aalala sa kanyang mukha. Napagtanto niyang hindi lang basta ilang taon, kundi 1,000 taon na ang lumipas mula sa kanyang panahon. Muli niyang sinuri ang kanyang kasuotan at napagtanto niyang ito ay isang uniforme ng isang mag-aaral. Mabilis siyang nakabuo ng conclusion, kailangan niyang makakuha ng impormasyon, at ang akademya ang pinakamainam na lugar upang magsimula. Makalipas ang ilang minutong paglalakad, narating niya ang kanyang destinasyon. Sa harapan niya ay nakatayo ang isang engranding monumento. Habang lumalapit, ang kanyang pagkamausisa ay napalitan ng matinding pagkagulat. Sa ilalim ng monumento, isang estatwa ng isang lalaki ang matayog na nakatindig. Kahanga-hanga ang pagkakalikha nito, ngunit higit siyang nagulat nang mapagtantong ang figure ay siya mismo. Isang estatwa na itinayo upang parangalan siya. Lalo siyang nalito nang basahin ang nakaukit na inskripsyon. Ayon dito, itinayo ang akademya sa mismong larangan ng digmaan kung saan niya nilabanan ang hari ng demonyo. Niyanig siya ng hindi makapaniwalang damdamin. Hawak ang kanyang ulo, nahirapan siyang unawain ang sitwasyon. Hindi niya lubos maisip kung paano naging isang masiglang lungsod ang isang dating tiwangwang na lupain sa loob lamang ng tila sandaling panahon. Biglang dumaan ang dalawang estudyante, at narinig niya ang kanilang pag-uusap. Pinag-uusapan nila na eksaktong 1,000 taon na ang lumipas mula ng talunin ng santo ng mahiwagang espada ang hari ng demonyo. Nabigla siya sa narinig. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamao habang tinatanong ang sarili. Bakit ako nagising matapos ang 1,000 taon? Habang tinitingnan ang kanyang mga kamay, isang nakababahalang katanungan ang lumitaw. Ano ang nangyari sa kaluluwa ng orihinal na may-ari ng katawan na ito? Nagdilim ang kanyang ekspresyon nang mapagtanto niyang maling naitala sa kasaysayan na siya ang tumalo sa hari ng demonyo. Kung may ganitong pagkakamali, may isang bagay na hindi tama. Kailangan niya ng mga sagot, at kailangan niya ang mga ito agad. Buong determinasyon, nagpasya siyang siyasatin ang nakalipas na 1,000 taon. Ngunit bago pa siya makaalis, lumapit sa kanya ang 3 pamilyar na figure, ang mga dating ng api sa orihinal na may-ari ng katawan na ito. Isa sa kanila, isang binatang may kulay ube na buhok, ay nangut siya sa kanya, tinawag siyang clumsy. Napakurap ang ating bida sa panandaliang pagkalito bago nagtanong kung siya ba ang kinakausap ng mga ito. Tumawa ang dalawang lalaking nasa tabi ng may kulay ubing buhok,
nilali siya dahil sa pagtatangkang pag-aralan ang parehong espada at mahika. Matalim ang ngiti ng may kulay ubing buhok habang lumapit ito, tinutuya siya tungkol sa balitang nabigo siya sa kagubatan. Habang patuloy niyang binubuo ang mga piraso ng impormasyon, nagtanong ang ating bida kung sino sila. Ngunit bago pa siya makatanggap ng sagot, biglang bumaha sa kanyang isipan ang mga alaala. Ang buhay ni DeRay Westgarden, ang orihinal na may-ari ng katawan na ito, ay lumitaw sa kanyang isipan, at biglang nagkaroon ng linaw ang lahat. Nauunawaan niya na ngayon ang dinanas na paghihirap ni DeRay, at napagpasyahan niyang iparaanas sa mga nambubuli ang kanilang mga kasalanan. Buong kumpiyansang humakbang siya pasulong at idineklarang siya ang magiging banal ng mahiwagang espada sa panahong ito. Napangisi ang tatlo at biglang sumugod, desididong ipakita kung sino ang mas malakas. Ngunit may isang mapanuksong ngiti, tinawag niya ang isang espada mula sa dalisay na enerhiya, sinasabing magiging mahinahon siya sa laban. Mahigpit niyang hinawakan ang espada gamit ang parehong kamay, saka biglang humataw, na siyang nagpadala sa dalawa sa ere at bumagsak sila sa lupa ng walang kahirap-hirap. Natigilan ang may kulay ubing buhok, bakas sa mukha ang nabasag na kumpiyansa. Ipinatong ng ating bida ang kanyang espada sa balikat at nagkomento na siguradong labis na naghirap si DeRay. Nanginginig ang ekspresyon ng bully, napalitan ng kalituhan ang dating kay-abangan. Bago pa ito makakilos, mabilis na sumugod ang ating bida, tumalon sa hangin, at buong lakas na ibinagsak ang kanyang sandata. Nagawang salagin ito ng may kulay ubing buhok, ngunit sa isang iglap, nadurog sa dalawa ang kanyang armas. Walang pag-aalinlangan, tinamaan siya ng ating bida gamit ang patag na bahagi ng espada, dahilan upang lumipad ito at bumangga sa isang pader. Habang papalapit, itinuro niya ang kanyang espada sa nahulog na kalaban at may malamig na tingin ay sinabi, "Buti na lang at maawain ako, kung hindi, patay ka na." Nang inag ang bully habang bumantong hininga ang ating bida, hindi na interesado sa dagdag pang pang-iinsulto. Gayunpaman, mula sa kanyang likuran, biglang nagsalita ang may kulay ubing buhok. Tinatanong kung kontento na ba siya sa kanyang ginawa. Sinabi nitong pagkakataon na ito ng ating bida upang makapaghiganti. Ngunit kamot ulo lang na sagot ng ating bida, "Kung itinuloy ko pa, malulungkot lang si DeRay." Ganoon lang talaga kabuti si DeRay. Napatahimik ang bully, hindi maintindihan ang mga salitang iyon. Habang naglalakad sa akademya, unti-unting naunawaan ng ating bida ang isang bagay, may dugong magkatulad ang orihinal na may-ari ng katawan na ito at siya. Ngunit bago pa niya mapag-isipan ito ng mas malalim, biglang tumunog ang kampana ng akademya, hudyat ng pagtatapos ng pahinga. Isang matandang propesor ang lumapit, nakasalamin at may matalim na titig, saka tinawag siya. Ipinag-utos nitong pumunta siya agad sa pagsasanayan ng mahika. Bakas sa boses nito ang pangungutya at ipinaalala ang kanyang mga nakaraang pagkabigo sa pagsusulit sa mahika. Nararamdaman niya ang pagkamuhi ng iba sa paligid, ngunit hindi siya natinag. Sa halip, mas nasabik siyang makita kung paano nagbago ang mahika sa nakalipas na milenyo. Sa lugar ng pagsasanay, isang estudyante ang nagpakita ng kidlat na mahika, dahilan upang mamangha ang mga kaklase. Ngunit hindi ito nagulat ang ating bida. Sa halip, napailing siya at inisip na ang ganoong klase ng mahika ay mababang antas lamang, isang bagay na kayang lampasan ng isang bata mula sa kanyang panahon. Habang malalim sa pag-iisip, sinuri niya ang pagbagsak ng kalidad ng mahika. Biglang lumapit ang propesor, nakangising mapanukso. "Nagmamasid ka lang, o sadyang wala kang kakayahang gumamit ng mahika?" Pangungutya nito. Napatawa ang ating bida at tinanong ang propesor tungkol sa kanyang kakayahan sa mahika. Ipinagmalaki ng propesor na kaya niyang gumamit ng mahikang panggit ng antas at iba't ibang klase ng spells. Dito natutunan ng ating bida na hinati na pala ang mahika sa 4 na antas, baguhan, panggitna, mataas, at espesyal. Napailing siya sa panghihinayang kung gaano kaina ang mga salamangkero sa kasalukuyang panahon. Pagkatapos, hinarap niya ang propesor at hinamon ito sa isang laban, nais makita kung gaano kalakas ang mahika sa panahong ito. Napangisi ang propesor at pumayag, siguradong kitang-kita ang agwat ng kanilang kakayahan. Nagsimula ang laban, at ang mga estudyante ay nagbulungan, duda kung makakapalag ba ang isang tulad ni DeRay.
Unang umatake ang propesor, nagpaulan ng mga makinang na bala ng Mahika gamit ang maraming magic circles. Ngunit sa isang kumpas lamang ng kamay, walang kahirap-hirap na pinawi ng ating bida ang spell at dinurog ang magic circles. Napuno ng gulat ang paligid habang natigilan sa pagkabiglaang. Propesor, ngumiti ang ating bida at tinanong kung iyon lang ba ang kaya nila. Pagkatapos, habang umiikot ang mana sa paligid niya, sinabi niyang dahil espesyal ang okasyong ito, ipapakita niya sa kanila kung ano ang tunay na mahika. Sa sandaling iyon, nagtipon siya ng napakalaking enerhiya sa kanyang katawan, bumuo ng 2 dambuhalang magic circle. Kumislap ang kapangyarihan sa hangin habang tumingin siya sa propesor at sinabing walang paghahambing sa pagitan nila. Nanlaki ang mga mata ng propesor sa matinding lakas ng enerhiya. Kumabog ang kanyang dibdib, hindi siya makapaniwala sa nasasaksihan niya. Bago pa siya makagalaw, ginamit ng ating bida ang cut-down asher, itinama ito malapit sa kanya. Nasunog ang lupa sa epekto, iniwan ang malalalim na pilas sa paligid. Napako sa kinatatayuan ng propesor, ganap na nayanig ng napakalakas na puwersa. Pinawi ng ating bida ang kanyang mahika, lumakad palapit sa propesor, at kalmadong sinabi na hindi siya magsasayang ng isang espesyal na antas ng mahika sa isang simpleng duelo. Gayunpaman, lumamig ang kanyang tingin at binalaan ang propesor na kung susubukan pa siyang hamakin ito, baka matamaan na niya ito sa susunod. Nanginginig, pinilit ng propesor na manatiling kalmado. Sa huli, inamin niyang kinikilala niya ang kakayahan ng ating bida at na ang mahika nito ay malayong lumampas sa kanya. Nag-ulap ang paligid sa mga bulungan ng mga estudyante, hindi makapaniwala na nalampasan ni Derea ang propesor. Isang maliit na ngiti ang lumabas sa labi ng ating bida habang mahigpit niyang hinigpitan ang kamao. Tanggap na mula sa araw na iyon, mas kaunti na ang mangmamaliit kay Derea. Biglang hinatak ng boses ng propesor ang kanyang isip mula sa pagninilay. Itinanong nito kung kailan siya nagkaroon ng ganoong kalakas na kapangyarihan. Hindi inaasahan, naramdaman ng ating bida ang patak ng pawis sa kanyang noo. Paano niya ipapaliwanag ito? Ang mga nag-aalinlangang tingin ng mga estudyante ay nagpadama sa kanya ng pag-aagam-agam. Isinasaalang-alang niyang sabihin ang tungkol sa banal ng espada ng mahika na nananahan sa kanyang katawan, ngunit agad niya itong itinapon sa isip, tiyak na hindi sila maniniwala. Sa ilalim ng matalim na tingin ng propesor, pinili niyang magbigay ng isang malabong sagot. Simple lang niyang sinabi na naunawaan na niya ang tunay na diwa ng mahika. Napuno ng galit ang mukha ng propesor at iginiit niyang ang ganitong uri ng pag-unawa ay hindi sapat upang malampasan siya ng ating bida. Gayunpaman, matapos ang ilang saglit, napabuntong hininga ito at aminadong hindi na siya ang dati niyang sarili. Napakamot ang ating bida at tila awkward na sumang-ayon. Sa kaloob-looban niya, alam niya ang katotohanan, ang kanyang mahika at kaalaman ay nagmula sa kanyang nakaraang buhay. Ang kapangyarihan ay hindi lang naninirahan sa katawan, kundi sa kaluluwa. Pumikit siya at nagmuni-muni, hindi basta-basta nagbabago ang isang ordinaryong tao sa loob lamang ng isang araw. Ngunit bago pa siya makapagdesisyon kung dapat ba niyang ipagtapat ang katotohanan, isang nakakatakot na sigaw ang pamunit sa hangin. Agad siyang napalingon at nakita ang isang kawan ng mga demonyong halimaw na sumasalakay sa kanila. Nagbago ang ekspresyon ng propesor, nabigla ito habang bulong na sinabi na hindi pa niya kailanman nakita ang mga ganoong uri ng nilalang. Nagtaka ang ating bida, hindi ba dapat wala ang mga halimaw na ito sa lugar na ito? Walang sinayang na oras, itinuro niya ang kanyang mga daliri at agad na nagpakawala ng isang kidlat na tumapos sa isa sa mga halimaw sa isang iglap. Mahigpit niyang hinawakan ang kamao at idineklarang mahihina lang ang mga ito. Biglang nagpakawala ng matatalas na balahibo ang mga halimaw. Ngunit hindi siya natinag. Isang kumpas lang ng kanyang kamay, at isang pader ng apoy ang lumamon sa mga papalapit na bala. May kumpiyansang sinabi niya na hindi siya masasaktan ng ganoong klaseng pag-atake. Nagsimulang kumalat ang takot sa mga estudyante, at nagtakbuhan sila sa matinding takot. Nagtaka ang ating bida at nagtanong kung bakit sila tumatakbo gayong mga salamangkero sila at dapat nilang kayanin ang sitwasyon. Ang propesor, gayunpaman, ay nanatili sa kanyang pwesto at nagpakawala ng flash rain laban sa mga halimaw. Ngunit halos wala itong epekto sa kanila. Nadismaya ang ating bida at napabulong sa sarili, iniisip kung ganoon na ba talaga kaina ang mahika sa panahong ito.
Bigla siyang nakarinig ng pagbigkas ng isang orasayon. Paglingon niya, nakita niya ang isang pulang buhok na dalaga na nagpapatawag ng flame spear upang salakayin ang isa sa mga halimaw. Ngunit sa kasamaang palad, masyado itong mahina upang magdulot ng totoong pinsala. Isang banayad ng ngiti ang sumilay sa labi ng ating bida habang inamin niyang hindi lahat ng estudyante ay tumakbo palayo. Isang batang babae ang nanatili sa kanyang pwesto. Naniniwala siyang ang tapang nito ang magpapalaki sa kanya bilang isang dakilang salamangkero balang araw. Bago pa niya ito mabalan, sumugod ang halimaw sa isang iglap. Agad siyang gumalaw, sinalo ang dalaga sa kanyang mga bisig. Malamig ngunit matatag ang kanyang boses nang sabihin niyang, mula sa araw na iyon, siya ay magiging mas malakas. Gulat na nakatitig ang dalaga sa kanya habang dahan-dahan niya itong ibinaba. Pagkatapos, ipinakita niya ang tamang paraan ng flame spear, pinakawalan ng sunod-sunod na sibat ng apoy, at nilipol ang natitirang mga nilalang. Mula sa malayo, pinanood siya ng dalaga ng may paghanga. Dalawang halimaw ang biglang lumusab sa kanya mula sa malapitan. Ngumiti siya ng bahagya, saka sinabi, kahit ang pinakamalakas na salamangkero ay may sandali ng kahinaan kapag bumibigkas ng mahika. Ipinaliwanag niyang ang pinakamabisang paraan upang labanan ang mahika ay sa pamamagitan ng malapitan at pisikal na laban. Sa kanyang palad, bumuo siya ng espada mula sa enerhiya. Ngunit idinagdag niyang ang ganitong estratehiya ay epektibo lamang kung ang kalaban ay isang ordinaryong tao. Sa isang iglap, lumundag siya sa ere, kumislap ang kanyang espada habang ipinahayag niya ang kanyang mastery sa parehong espada at mahika gamit ang kanyang teknik. Air Dance, King Storm. Sa isang mabilis na galaw, pinunit niya ang mga halimaw. At bumagsak ang kanilang mga katawan. Bumagsak ang katahimikan sa buong larangan ng labanan. Kalaunan, sa loob ng silid-aklatan ng Berado Academy. Napangiwi siya ng damaloy ang kirot sa kanyang katawan. Sumasakit ang kanyang likod at mga kamay, isang matinding paalala na ang kasalukuyan niyang katawan ay masyadong mahina para sa matagalang labanan. Napabuntong hininga siya at nagpasya. Kailangan niyang sanayin ang kanyang katawan dahil hindi sapat ang mahika lamang. Habang sinusuri niya ang mga talaan ng silid-aklatan, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Lahat ng dokumento ay nagsasabing ang banal ng espada ng mahika ay nag-alay ng kanyang sarili upang matalo ang Demon King Gear sa kailaliman ng impyerno. Dahil dito, napal-ayos ng sangkatauhan ang hukbo ng mga demonyo. Napakunot ang kanyang noo. Paano nangyari na ang demonyong pumatay sa kanya at sa Demon King ay tila nabura sa kasaysayan? Ano nga ba ang nangyari sa nakalipas na 1,000 taon? Sumakit ang kanyang ulo sa dami ng mga tanong na walang sagot. Bigla, isang ingay ang gumising sa kanya mula sa kanyang pagmumuni-muni. Sinundan niya ito at natagpuan ang pulang buhok na dalaga na nag-eensayo ng mahika sa palaruan. Halata ang kanyang malalim na pag-iisip habang sinusubukang paghusayin ang kanyang flame spear. Lumapit siya, nagtanong kung siya ba ay nagsasanay doon. Nagulat ang dalaga ngunit agad siyang ngumiti ng bahagya. Ipinaliwanag niyang pinayagan silang mag-ensayo ng malaya hanggang sa ganap na maresolba ang insidente ng halimaw. Bahagyang yumuko siya bilang pasasalamat sa pagliligtas sa kanya. Aminado siyang nais niyang ipahayag ang kanyang utang na loob. Ngunit nawala na ang ating bida bago pa niya magawa. Napakamot siya sa ulo, naalala kung paano siya agad tumakas upang maiwasan ang interogasyon ng propesor. Nagpatuloy ang dalaga, sinabing nagulat siya kung gaano ito kalakas ngayon. Ngunit sa kabila ng kanyang determinasyon, patuloy na nabibigo ang kanyang flame spear. Sa huli, napailing ito at sinabing anuman ang gawin niya, parang wala siyang talento sa mahika. Pinagmasdan siya ng ating bida. Alam niyang hindi ito dahil sa kakulangan ng determinasyon, may iba pang dahilan. Matapos ang ilang sandali ng pag-iisip, hiniling niyang ipakita ang kanyang kamay. Nag-alinlangan ang dalaga, ngunit sumunod. Nang idampi niya ang kanyang kamay sa kanya, bahagyang namula ito sa gulat. Sinuri niya ang kanyang enerhiya, at ang kanyang natuklasan ay nagpagulat sa kanya. Bagaman mas mababa kaysa sa kanya, bihira ang ganitong antas ng enerhiya kahit sa kanyang nakaraang buhay. Ngumiti siya at sinabing hindi kakulangan ng mahika ang kanyang problema. Sa halip, sobra-sobra ang kanyang enerhiya kaya't hirap siyang kontrolin ito. Sa tiyak na tinig, sinabi niya, kaya mong gamitin ang special tier magic. Nanlaki ang mga mata ng dalaga.
Marahang umiling si Cyrus, ulong na imposible ito. Wala siyang talento. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinabing mula pa noon, sinasabi na sa kanya ng mga estudyante at propesor na wala siyang kakayahan. Ngunit hindi natinag ang ating bida. Kalmado niyang sinabi, masyado lang silang mahina para makita ang tunay mong lakas. Napahinto si Cyrus. Nanghina ang kanyang katawan at muntik na siyang matamba. Pinilit niyang kumalma, ngunit idiniin niyang imposible iyon. Ngunit bago pa siya matapos, matalim ang naging boses ng ating bida. Tunay mo bang nais lumakas, o masaya ka nang manatiling mahina? Nag-alinlangan si Cyrus, ngunit sa huli, may panibagong determinasyon sa kanyang mga mata. Oo, gusto kong lumakas. Napangiti ang ating bida. Yan ang marka ng isang tunay na salamangkero. Lumapit siya at sinabing hindi pa ito batid ni Cyrus, ngunit taglay niya ang napakalaking enerhiya na bihira sa kahit anong panahon. Nag-alinlangan si Cyrus, Sir, seryoso ka ba? Buong kumpiyansa siyang tumango. Ipinaliwanag niyang ang dahilan kung bakit siya nabibigo ay dahil gumagamit siya ng sobrang enerhiya sa mga simpleng spell. Naging matigas ang kanyang tinig nang sinabing isang malaking pagkakamali ang pag-aaksaya ng ganoong uri ng lakas. Napahiya si Cyrus, at namuo ang luha sa kanyang mga mata. Ngunit bago pa siya makapagsalita, mas malumanay na nagpatuloy ang ating bida. Hindi mo kailangang sukatin ang enerhiya sa lahat ng mahika. Mayroong isang uri ng mahika na perpekto para sa iyo. Ang special tier magic. Nag-alinlangan si Cyrus. Pati ang pinuno ng akademya, hirap gamitin iyon. Ngunit matatag ang ating bida. Kung matutunan mo ito, maihahambing ka sa kanya. Nagpigil ng hininga si Cyrus. Hindi, imposible. Tumawa ang ating bida. Kung gusto mong matutunan ito, simulan na natin ngayon. Nanlaki ang mata ni Cyrus. Bakit ngayon agad? Walang dahilan para maghintay. Bahagya siyang nanginginig. Tama ba ito? Kaya ba niya? Ngunit naalala niya ang kanyang pangarap. Nagpasya siya. Itinaas niya ang kanyang mga kamay, handang magsimula. Ngunit nag-aalinlangan siyang nagtanong. Hindi ba nito wawasakin ang paligid? Pumikit ang ating bida saglit, saka ngumiti. Sa normal na sitwasyon, oo. Pero ngayon, tutok mo lang. Sa akin. Huwag kang mag-alala sa mangyayari. Mabilis ang pagbilis ng tibok ng puso ni Cyrus. Pagkatapos, nang walang pag-aalinlangan, tumango siya bilang pagsang-ayon. Tumaas ang kilay ng ating bida habang inoobserbahan niyang hindi na ito nangangatog. Huminga siya ng malalim, pinatatag ang sarili, at inamin na kung nagulat pa siya ng kaunti, baka tuluyan na siyang himatayin. Pagkatapos ng lahat, siya ang nag-iisang nakatalo sa mga halimaw. Pinagkakatiwalaan niya ito. Sa sandaling iyon, umikot ang mga apoy sa paligid niya, bumubuo ng isang kumikislap na bilog ng mahika sa ilalim ng kanyang mga paa. 4 na agos ng enerhiya ang lumitaw sa itaas niya, bawat isa ay lumilikha ng mas maliliit na simbolo sa loob ng mas malaking bilog. Isang dambuhalang mahiwagang pintuan ang lumitaw sa likuran niya, kumikislap sa kapangyarihan habang bumukas ito. Isang lumaragasang apoy ang lumabas mula rito. Sa kabila ng kanyang takot, sumilay ang pananabik sa kanyang mukha. Lumingon siya sa ating bida at buong kasiyahang sinabi na nagawa niya ito. Bumulusok ang napakalaking bowl ang apoy patungo sa ating bida. Pinanood niya ito ng may kasiyahan. Pagkatapos, sa isang kumpas lang ng kanyang daliri, ibinalot niya ang apoy sa loob ng isang bilog na harang at muling itinulak ito paitaas, kung saan sumabog ito ng walang anumang pinsalang dulot. Lumapit siya kay Cyrus, na nanatiling nakatayo sa pagkagulat, bahagyang bumubulong na hindi siya makapaniwala na napigilan ito ng ating bida. Ang kanyang ngiti ay nagbigay ng kapanatagan habang kinumpirma niyang matagumpay niyang naipakawala ang isang espesyal na antas ng mahika at walang sinumang nasaktan. Nagtagal ang tingin ni Cyrus sa kanya, unti-unting lumilitaw ang paghanga sa kanyang mukha bago siya nagtanong ng may pag-aalinlangan kung sino ba talaga siya. Ngumiti lamang ang ating bida, bahagyang natawa bago sinabing hindi mahalaga ang kanyang pagkakakilanlan. Ang tunay na mahalaga ay nagtagumpay si Cyrus at dapat siyang maging proud sa sarili niya. Nabalik siya sa katinoan dahil sa kanyang mga salita. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala na nagawa niya ito. Ngunit ramdam niya ang bigat ng mahika sa kanyang katawan, na nakitang kanyang mga kamay dahil sa matinding pagod. Samantala, napansin ng ating bida ang isang bagay. Mas may potensyal si Cyrus kaysa sa kanyang inaasahan.
Sa kanyang isipan, nabuo ang isang bagong ideya. Lumipas ang mga taon, at tila hamina ang kakayahan ng mga gumagamit ng mahika. Kung gusto niyang baguhin iyon, kailangan niyang magsanay ng mga taong may tunay na talento. Nilingan niya si Ceres, ang kanyang ekspresyon ay naging seryoso. Ano sa tingin mo ang pagiging estudyante ko? Sa narinig, natulala si Ceres, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Gusto siyang gawing estudyante ng ating bida. Walang pag-aalinlangan sa mukha ng ating bida, inilahad niyang sa lahat ng estudyante sa akademya, si Ceres ang may pinakamalaking potensyal. Nanatili siyang tahimik, sinusuri ang kanyang mga sinabi. Matatag ang boses ng ating bida, puno ng kumpiyansa. Dagdag pa niya, malaya siyang tumanggi, ngunit kung tatanggapin niya, sisiguraduhin niyang magiging isa siya sa pinakamahuhusay na salamangkero sa mundo. Nagtagal ang katahimikan sa pagitan nila bago tuluyang nagtanong ang ating bida kung ano ang magiging desisyon niya. Mahigpit na itinikom ni Ceres ang kanyang mga kamao. Nagningning ang determinasyon sa kanyang mga mata. Hindi may kakaila, sa isang araw lang, nagbago na ang pananaw niya sa lahat. Walang dahilan para tumanggi siya. Isang maliwanag na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Tumingin siya sa ating bida at taos-pusong nagpasalamat, sabay hiling na alagaan siya mula sa araw na iyon. Kinabukasan, naglakbay ang ating bida at si Ceres papunta sa kagubatan. Dumaan ang liwanag ng araw sa matataas na puno. Lumilikha ng anino sa kanilang daraanan. Habang naglalakad sila, tiningnan siya ng ating bida na may pagtataka. Bakit dito mo gustong pumunta? Sandaling nag-alinlangan si Ceres bago ipinaliwanag na mahina ang kanyang grado sa praktikal na mahika. Dahil doon, inatasan siyang kumpletuhin ang isang ekstrang misyon. Tumaas ang kilay ng ating bida, tila naghihintay ng karagdagang paliwanag. Sinabi niya na kailangan niyang makarating sa isang monumento sa kailaliman ng kagubatan at magpalabas ng mahika sa isang aparato doon. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip ni Ceres. Napatingin siya kay Derea at nagtanong, ikaw ba, binigyan rin ng parehong misyon? Napakunot ang noo ng ating bida, tila hindi sigurado kung totoo ang kanyang sinasabi. Nagpatuloy sila sa paglalakad, lumalalim sa loob ng kagubatan habang humahaplos ang malamig na hangin sa kanilang paligid. Napabuntong hininga si Ceres, saka binanggit na pinayuhan siyang tapusin ang misyon sa lalong madaling panahon. Pagkatapos, may bahagyang pag-aalangan, ngumiti siya ng paumanhin at inamin na matapos ang huling pagsalakay ng mga halimaw, masyado siyang natakot upang magpunta ng mag-isa. Napabuntong hininga ang ating bida. Nakansela ang lahat ng klase ngayon. Pwede mo namang hintayin ako. Napako si Ceres sa kanyang sinabi, unti-unting nanlumo ang kanyang mukha. Sa kanyang hangereng matapos agad ang misyon, hindi na siya nag-isip ng mabuti. Tiningnan siya ng ating bida nang may bahagyang pagkadismaya. Mukhang may pagkamadaliin ka rin minsan. Napakamot siya ng ulo at saka tumikim. Pero, wala na rin namang saysay ang pag-aalala mo. Ligtas ka na. Andito na ako. Muling tinutok ni Ceres ang kanyang mata sa mapa, mas mahigpit ang hawak nito habang ginagabayan niya ang kanilang daan sa kakahuyan. Habang naglalakad sila, malakas na nag-isip ang ating bida. Bakit kaya pinapadala nila ang mga estudyanteng hindi man lang marunong gumamit ng simpleng mahika sa isang mapanganib na lugar tulad nito? Ano kaya ang mangyayari kung inatake sila ng mga halimaw? Pinahid ni Ceres ang pawis sa kanyang noo at tiniyak sa kanya na, sa ngayon, ay maayos pa naman ang lahat. Ipinaliwanag niya na, malapit sa akademya at sa mga hangganan ng kaharian, karamihan sa mga halimaw ay mahihina at hindi umaatake sa mga tao. Kumunot ang noo ng ating bida, unti-unting lumaganap ang kaba sa kanyang dibdib. Mga halimaw na hindi umaatake sa tao. Bihira iyon. Biglang may naisip si Ceres, at binanggit niya na may isang dambuhalang butiki sa burol malapit sa akademya. Sa kanyang sinabi, dumilim ang ekspresyon ng ating bida habang naalala niya ang parehong nilalang, ang halimaw na natalo na niya noon. Nagbago ang takbo ng kanilang pag-uusap habang iniikot ng ating bida ang tingin sa malawak at tahimik na kagubatan. Sinabi niya na, ayon sa kanyang natatandaan, ang lugar na ito ay puno noon ng malalakas na halimaw. Nilagay ni Ceres ang kamay sa kanyang baba, malalim na nag-iisip. Kung ganoon nga, aniya, marahil ay mahigit 1,000 taon na ang nakalipas. Ipinaliwanag niya na, dahil sa maalamat na espada ng kabanalan na tinatawag na, Saint,
na siyang tumalo sa hari ng mga demonyo, umurong ang mga demonyo mula sa kaharian. Dahil dito, hamina ang mga halimaw. Pinag-isipan ng ating bida ang kanyang mga salita at inilagay ang kamay sa kanyang baba. May punto ka, aniya. Dahil wala na ang mga demonyo, hamina ang mga halimaw, at bilang resulta, hamina rin ang kakayahan ng mga tao sa pakikipaglaban. Biglang may dumaan na kakaibang pakiramdam sa kanyang katawan, dahilan upang mapahinto siya. May paparating. Mabilis siyang lumingon, at ang kanyang tingin ay agad na napako sa isang pangkat ng mga lobo na dahan-daang lumalapit sa kanila. Isang mapanuksong ngiti ang gumuhit sa labi ng ating bida. Itinuro niya ang mga lobo at tinanong si Ceres kung naniniwala pa rin siyang hindi sila mapanganib. Nanigas si Ceres ngunit agad na umiling. Walang babala, biglang lumundag ang mga lobo. Mabilis silang gumalaw, pawang matutulis na kuko at matatalas na pangil ang bumungad sa kanila. Nanatiling kalmado ang ating bida. Sa isang kumpas ng kanyang mga daliri, isang malakas na bugzo ng hangin ang lumabas mula sa kanyang palad, tinangay ang mga nilalang. Sa parehong iglap, bumuo siya ng isang espada mula sa dalisay na mahika at, sa isang iglap ng pagkilos, pinutol niya ang mga halimaw ng may mabilis at nakamamatay na katumpakan. Sa loob lamang ng ilang segundo, bumagsak ang mga lobo, wala ng buhay. Inaayos niya ang kanyang hood at malalim na huminga bago bumanggit, mukhang nagiging mas madalas na ang pag-atake ng mga halimaw sa mga tao. Ceres na palunok ng mariin at inamin na sa akademya, kakaunti lamang sa mga estudyante ang may totoong karanasan sa pakikipaglaban-laban sa mga halimaw. Kung magpapatuloy ito, natatakot siyang magiging usapin na lang ng oras bago may isang kakilakilabot na mangyari. Para bang tugon sa kanyang mga salita, isang kaluskos ang umalingaw mula sa mga nakapaligid na puno. Mula sa anino, mas marami pang mga figure ang lumitaw, mga halimaw na pumapaligid, papalapit. Ngumisi ang ating bida, sinasabing mabuti na lang at kinuha niya itong maging estudyante niya. Dahil sa kanya, may isa pang salamangkero na makakaranas ng totoong labanan. Napakurap si Ceres, litong-lito, bago biglang napahinto ang kanyang paghinga sa matinding pagkaunawa. Kinuha ng ating bida ang mapa mula sa nanginginig niyang mga kamay, sabay sabing ang bahagyang agresibong mga halimaw ay perpekto para sa pagsasanay ng kanyang estudyante. Nanigas si Ceres. Sandali siyang nag-atubili bago tuluyang nagtanong kung nagbibiro lang ito. Mas lalong lumawak ang ngisi ng ating bida. Pagkatapos, nang walang pag-aalinlangan, ibinigay niya ang kanyang utos, siya ang dapat pumatay sa lahat ng ito. Nang makita ni Ceres ang mababanggas na lobo na sumugod patungo sa kanya, napasigaw siya, takot ang bumalot sa kanyang mukha. Sa likuran niya, nakatayo si Derea, nakapamulsa ang kanyang mga kamay, at sa kalmado at matatag na tinig, sinabi niyang manatiling kalmado. Tiniyak nito sa kanya na kung gagamitin niya ang kanyang tunay na kapangyarihan, ang mga nilalang na ito ay magiging wala lang. Pinatatag ng kanyang mga salita ang loob niya. Nilunok ni Ceres ang kanyang takot at nag-focus, pinagtipon ang enerhiya habang ang apoy ay bumalot sa kanyang paligid, kumikislap sa matinding lakas. Itinaas niya ang kanyang mga kamay, ang kanyang tinig ay matatag habang sinambit ang kanyang mahika. Isang napakalaking pintuan ng apoy ang lumitaw sa likuran niya, at mula sa kailaliman nito, lumabas ang naglalagablab na apoy, nilamon ang mga lobo. Sa loob lamang ng ilang segundo, naging abo ang mga ito. Napasinghap si Ceres, nanlaki ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwalang tuwa, at napabulalas na natalo niya talaga ang mga ito. Tumango ang ating bida bilang pag-aproba, kinikilala ang kanyang tagumpay, at sinabing ito ang kanyang inaasahan mula sa kanyang estudyante. Pagkatapos, nagbago ang tono niya, naging seryoso, habang ipinaliwanag na sa pamamagitan ng karanasan, mas makokontrol niya ang kanyang mahika. Ipinunto niya na ang pagiging dalubhasa ay hindi lamang tungkol sa kapangyarihan kundi pati sa tamang pamamahala nito. Bago pa siya makasagot, isang panibagong pangkat ng mga lobo ang lumitaw mula sa anino. Tumalon ang mga ito patungo sa ating bida, nakabuka ang mga pangil. Napasigaw si Ceres bilang babala, ngunit hindi ito natinag. Sa bahagyang pag-ilag ng kanyang ulo, naiwasan niya ang unang pag-atake. Mabilis niyang inundayan ng suntok ang unang lobo, agad itong bumagsak at hindi na gumalaw. Sa liksi at kalkuladong kilos, dinispatcha niya ang dalawa pa gamit ang mabilis na suntok. Ang huling lobo ay sumunggab sa kanya na may mabangis na alulong,
ngunit sa isang sipa lang, tumilapon ito at bumangga sa isang puno, wala ng buhay. Humarap siya kay Ceres, ipinatong ang isang kamay sa kanyang balakang, at diretsahang sinabi ang kanyang inaasahan, na dapat niyang talunin ang mga halimaw sa parehong paraan. Napanganga si Ceres sa hindi makapaniwalang pagprotesta, sinasabing imposible ang hinihiling nito. Sa halip na sumagot, inunat ng ating bida ang kanyang braso at ngumisi, iginiit na kahit ang mga salamangkero ay dapat handa sa labanan ng mano-mano, dahil maaari nitong iligtas ang kanilang buhay. Napatitig lang si Ceres sa kanya, isang kamay sa kanyang mga labi, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Inihanda niya ang sarili para sa isang istriktong tagapagturo, ngunit hindi niya inasahan na magiging ganito kahindi pangkaraniwan ang kanyang guro. Naputol ang kanyang pag-iisip nang biglang ideklara ng ating bida na mula sa sandaling iyon, siya na ang bahala sa pakikipaglaban. Ang kanyang mga salita ay nagpadaloy ng kilabot sa katawan niya. Nagpatuloy ang kanilang paglalakbay, at nang sa wakas ay narating nila ang kanilang patutunguhan, lumapit ang ating bida sa batong monumento na may mabagal at sinadyang hakbang. Lumingon siya kay Ceres, napansin ang matinding pagod nito, at tinanong kung ano ang problema. Napabuntong hininga ito ng malakas, inis na sinabing pagod na siya, ipinaliwanag na ibinigay niya ang lahat ng kanyang lakas para makarating doon at gumamit na ng espesyal na antas ng mahika ng hindi bababa sa 5 beses. Nanatiling walang pagbabago ang ekspresyon ng ating bida habang walang pakialam na nagkomento na napagod siya pagkatapos lang ng 5 beses na paggamit ng mahika. Napalakas ang tingin ni Ceres sa kanya, puno ng pagkainis, at marahang inusal na wala namang saysay ang makipagtalo rito. Ngunit sa kabila ng kanyang pagod, isang mapanuksong ngiti ang lumitaw sa kanyang labi nang ipunto niyang kahit papaano, narating na nila ang kanilang pakay. Sa isang biglang pagtakbo patungo sa monumento, ipinahayag niya na kung may kokonekta niya ang kanyang enerhiya sa aparato, matatapos na ang kanilang misyon. Gayunpaman, bago pa siya makapagpatuloy, biglang sumigaw ang ating bida, mariing iniutos sa kanya na huminto. Isang anino ng kadiliman ang biglang dumaan sa kagubatan, gumagalaw ng may hindi likas na bilis bago lumapag sa kanilang harapan. Isang dambuhalang halimaw ang hamarang sa kanilang daraanan. Ang mukha nito ay tulad ng isang lobo ngunit baluktot sa isang hindi pangkaraniwang kasamaan. 2 itim na sungay ang nakakurba sa ulo nito, at ang nagninangas nitong pulang mata ay nag-aalab sa nakakakilabot na liwanag. Nanlamig ang dugo ni Ceres. Ang halimaw ay umatras at naglabas ng isang nakabibinging etengal, ang puwersa nito ay lumikha ng isang alon ng enerhiya na nagpabagsak sa kanya. Bago pa siya tumama sa lupa, sinalo siya ng ating bida ng walang kahirap-hirap, at hindi man lang iniwan ng matalim niyang tingin ang nilalang. Napagtanto niyang kahit ang mga salamangkero mula 1,000 taon na ang nakalipas ay mahihirapan sa ganitong kalaban. Walang babala, sumugod ang halimaw sa kanya. Hinarap ito ng ating bida, ang kanyang enerhiyang espada ay sumalubong sa matatalas na kuko ng halimaw. Kumislap ang mga tilamsik habang nagbanggaan ang kanilang puwersa. Pagkatapos, may ginawa ang halimaw na hindi niya inaasahan, ginamit nito ang mga nagkalat na debris sa paligid, itinaas ang mga pira-pirasong bato sa ere. Naningkit ang mga mata ng ating bida nang mapansin niyang ginagamit nito ang kapaligiran bilang sandata. Sa isang iglap, pinakawalan ng halimaw ang mga lumulutang na bato papunta sa kanya sa matinding bilis. Naiwasan niya ito ng mabilis, ngunit saglit na lumihis ang atensyon niya kay Ceres. Magsasalita na sana siya upang bigyan ito ng utos sa dapat gawin, ngunit napahinto siya nang mapansin ang ginagawa nito. Sa likod ng halimaw, si Ceres ay nagpapalakas na ng enerhiya. Isang ngiti ang sumilay sa labi ng ating bida. Nanginginig ang mga kamay ni Ceres, ngunit matatag ang kanyang boses nang aminin niyang hindi niya sigurado kung gagana ang kanyang atake, na gusto niyang tumakas. Subalit, pinigilan niya ang takot, hinigpitan ang kanyang kamao, pinatatag ang kanyang ekspresyon, at matapang na idineklarang hindi siya tatakbo, dahil nanunood ang kanyang guro. Lumingon ang halimaw sa kanya, naramdaman nito ang papalakas na enerhiya. May galit itong umungal at pinakawalan ang mga lumulutang na debris sa kanyang direksyon. Sa isang iglap, nasa tabi na niya ang ating bida, mabilis na hinati ng kanyang espada ang mga paparating na bato. May mapanuksong ngiti sa labi nito habang sinasabing haharapin niya ang sinumang haadlang sa kanyang estudyante. Muling hinarap ng ating bida ang halimaw,
muling sumabak sa laban upang bigyan si Ceres ng sapat na oras. Nagliyab ang kanyang salamangka. Isang dambuhalang bola ng apoy ang nabuo sa kanyang mga daliri bago ito bumulusok papunta sa halimaw. Nilamon ito ng apoy, tinupok hanggang sa wala nang natira kundi abo. Ang apoy ay kumalat, nagpapalabas ng enerhiya na damaloy papunta sa aparato ng monumento, sa wakas ay inaktibo ito. Matapos mapuksa ang halimaw, bumagsak si Ceres sa lupa, habol ang kanyang hininga. Ramdam niya ang matinding pagod, ngunit kahit papaano, napangiti siya ng mahina habang ibinubulong sa sarili na nagawa niya ito, napabagsak niya ang halimaw. Pinanood siya ni Derea ng may pagmamalaki, nakapamulsa habang sinasabing magaling ang kanyang ginawa. Simula sa araw na iyon, tiniyak niya kay Ceres na wala nang maglalakas loob na tawagin siyang isang kabiguan. Sa una, nagulat si Ceres sa kanyang sinabi, ngunit agad na sumingit ang pagdududa sa kanyang mukha. Nag-atubili siya bago marahang nagtanong, sinasabing walang sinuman sa akademya ang nakakita sa kanyang laban, kaya siguradong aakusahan siyang nagsisinungaling. Tinitigan siya ni Derea ng may hindi natitinag na kumpiyansa at sinabing bagamat maaaring mahirap paniwalaan ng iba sa una, tiyak na magbabago ang tingin nila sa kanya pagkatapos ng araw na iyon. Habang nagsasalita siya, lumipat ang kanyang tingin sa monumento sa kanilang harapan. Lumapit siya, pinagmasdan ang mga masalimuot na ukit nito at ang mahina ngunit patuloy na kumikislap na liwanag mula sa aparatong nakabaon dito. Ipinaliwanag niya na ang estrukturang iyon ay nagpapadaloy ng enerhiya direkta sa akademya, at idinagdag na ang salamangka ay palaging nag-iiwan ng bakas ng gumagamit nito. Ang aparato, aniya, ay nagpapadala ng asensyang iyon pabalik sa akademya, kaya natutukoy nila kung sino ang nakatapos ng isang gawain. Pagharap muli kay Ceres, nagpakawala siya ng mapaglarong ngiti bago nagtanong. Ano ang mangyayari kung isang espesyal na antas ng salamangka ang itinapon sa aparato? Nanlamig ang mukha ni Ceres. Ayaw niyang paniwalaan ito, ngunit nanginginig ang kanyang tinig nang tanungin niya kung lahat ng espesyal na salamangka ay tunay na naipadala sa akademya. Isang kumpas ng daliri mula kay Derea ang nagkumpirma sa kanyang kinatatakutan. Bago pa sila makakilos, lumitaw ang mga lamat sa ibabaw ng aparato. Isang malalim at nakakakilabot na ugong ang bumalot sa paligid bago tuluyang nagkapira-piraso ang monumento sa lakas ng salamangka. Nagningning ang mga mata ni Derea sa tuwa, samantalang si Ceres ay nanatiling nakatayo sa kanyang lugar, namumutla. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nakatitig sa nagliliyab na mga guho, at may luha sa kanyang mga mata nang ibulong niyang siguradong mapapag-alitan siya rito. Tama nga ang hinala niya. Pagbalik nila sa akademya, naroon na ang bespektakulong propesor, nakatukod ang braso sa dibdib, at kumikislap sa galit ang kanyang titig. Agad na tinangkang magpaliwanag ni Ceres, pautal-yutal na sinasabing may dahilan kung bakit ito nangyari. Sa kanyang likuran, pinipigilan ni Derea ang kanyang tawa, halos hindi maitago ang tuwa sa mukha. Iniayos ng propesor ang kanyang salamin, ang lente nito ay kumikislap ng mapanganib. Pagkatapos, sa isang matalim at dumadagandong na tinig, sumigaw siya na anuman ang dahilan, walang makatuwirang paliwanag para gawing uling ang sagradong monumento. Bumuhos ang luha sa mga mata ni Ceres habang nauutol siyang humingi ng paumanhin, samantalang si Derea, hindi na kayang pigilan ang sarili, ay tuluyan ng sumabog sa nakakatawang halakhak. Mabigat na bamantong hininga ang propesor, kinurot ang tulay ng kanyang ilong bago bamulong na kung buhay pa ang santo ng mahiwagang espada, siguradong may masasabi ito tungkol sa sakuna. Ngumisi lamang si Derea at walang pakialam na nagkomento na duda siyang mag-aalala ang santo tungkol dito. Matapos ang maikling katahimikan, muling bumuga ng hininga ang propesor bago ipahayag na, sa ngayon, kikilalanan niyang natapos na ni Ceres ang misyon. Muling inayos niya ang kanyang salamin bago sabihin na walang duda, ang mahika na naipadala sa akademya ay kay Ceres mismo. Sa kanyang mga salita, napakurap si Ceres sa gulat. Pagkatapos, dahan-dahan, lumawak ang kanyang ngiti. Matalim siyang tiningnan ng propesor bago banggitin na minsan nang itinuring na bigo sina Ceres at Derea Westgarden. Subalit, malinaw na nagbago na ang mga bagay, at gusto niyang malaman kung bakit. Lumino ang ekspresyon ni Derea at malambing na sinabi na hindi kailanman nagbago si Ceres. Ang kanyang talento ay palaging nariyan, ngunit walang sinuman ang kumilala rito, walang sinuman, aniya, maliban sa kanya.
At iyon, pagtatapos niya, ang buong katotohanan. Bigla siyang natigilan at napalawak ang mga mata, tila may biglang naalala. Humarap siya sa propesor at mabilis na itinuro na pareho sila ng misyon ni Ceres. Gayunman, dahil nasira ang aparato, hindi niya nagamit ang kanyang mahika dito. Kaya naman, nagtanong siya kung nangangahulugan itong hindi na siya kasali. Agad lamang itinaas ng propesor ang isang kamay, pinutol ang kanyang sasabihin bago ipahayag na batid na niya ang kakayahan ni Derea. Dahil dito, dagdag niya, hindi na kailangang ipasa ni Derea ang pagsubok. Sa kumpirmasyong iyon, lihim na pinigilan ni Derea ang kanyang tuwa, isa na namang panalo. Gayunman, ipinikit ng propesor ang kanyang mga mata at pinisil ang sentido, para bang lubhang nakakapagod ang kanilang pag-uusap. Mahinang bamulong siya na kung sinubukan ni Derea na tapusin ang misyon, tiyak na nawasak din niya ang monumento. Nang muli niyang idilat ang kanyang mga mata, wala na sina Derea at Ceres. Agad niyang inilibot ang kanyang tingin at natagpuan silang dalawa na naglalakad palayo, walang pakialam sa kanya. Napuno ng galit ang kanyang mukha at pasiga na tinawag si Derea, idiniin na hindi pa tapos ang kanilang usapan. Hindi na tinag si Derea at basta nalang iwinasiwas ang kamay bilang tugon bago bumaling kay Ceres at iminungkahing tingnan kung paano tumugon ang ibang mga estudyante. Habang naglalakad sila sa loob ng akademya, napapalibutan sila ng mga bulungan. May isang estudyanteng pabulong na nagsabi na si Derea ang salamangkero na tumalo sa mga halimaw na umatake sa akademya. Isa pang estudyante ang nagkomento tungkol sa babaeng nasa tabi niya, humahanga sa kanyang pambihirang kapangyarihan. Samantala, may isa pang biglang napasinghap at itinuro si Ceres, binabanggit na siya rin ang sumunog sa sagradong monumento. Sa mga salitang iyon, napanginig si Ceres, damaloy ang malamig na pakiramdam sa kanyang katawan. Si Derea naman ay napangiti, nagbibiro pang sinabi na nagsisimula ng kumalat ang magagandang tsismis. Si Ceres, sa kabilang banda, nakaramdam lamang ng kahihiyan. Biglang may isang matinis na sigaw mula sa likuran na nakakuha ng kanilang pansin. Napalingon si Derea at nagtanong kung ano ang nangyayari. Bago pa siya makapagtanong pa, may isang figurang papalapit sa kanila. Habang lumalapit ito, napansin nila kung paano tila nabighani ang mga estudyante, lalo na ang mga babae, na humahanga sa kanya. Ang kanyang pilak na buhok at matatalim na asul na mata ay sapat upang hindi siya balewalain. Huminto ang binata sa harapan ni Derea at may kumpiyansang nginitian ito bago tinawag siya sa pangalan. Napataas ang kilay ni Derea, kinumpirma ang kanyang pagkakakilanlan, at saka nagtanong kung sino siya. Bago pa makasagot ang estranghero, lumapit si Ceres at pabulong na sinabi kay Derea na ang binatang ito ay isang henyo sa sining ng espada. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Derea, tila naiintriga. Nagpakilala ang binata sa magalang ngunit matatag na tinig, sinabing ang pangalan niya ay Flem Riker, isang estudyante sa 3 taon mula sa dibisyon ng espada. Nang hindi nag-aksaya ng oras, dumiretso siya sa punto. Ipinaliwanag niya na napasok siya sa isang mahirap na sitwasyon at, kung maaari, hiniling niya na makipagdulo kay Derea, ang salamangkero na nagligtas sa akademya. Nagtataka kung ano ang nangyayari, tinanong ng ating bida si Flem kung bakit siya gustong labanan. Ipinaliwanag ni Flem na nag-aalala ang kataas-taasang konseho ng pandirigma sa kamakailang pag-atake ng mga halimaw. Hindi sila natuwa na isang salamangkero ang siyang nagligtas sa akademya, kaya inutusan siya na hamanin ang nasabing tao at patunayan na mas may kakayahan siya kaysa rito, upang ipakita ito sa lahat. Bumantong hininga siya, ipinikit ang mga mata, at inilagay ang isang kamay sa kanyang noo, inamin niyang nakakahiya ang lahat ng ito. Ang konseho ay nag-aalala lamang tungkol sa pagprotekta sa kanilang awtoridad. Sa umpisa, tiningnan ng ating bida si Flem ng matalim, ngunit pagkatapos ay lumingon siya sa kanyang disipulo, si Ceres, na may naguguluhang ekspresyon. Habang kinakamot ang kanyang mukha, tinanong niya ito kung ano ang Supreme Swordsmanship Council. Naguluhan at nagulat si Flem sa tanong, habang si Ceres ay labis na nagulat. Mahinang boses na ibinulong niya sa kanyang Panginoon na matagal na niyang iniisip kung masyado na itong nakakalimot. Hindi sigurado kung paano tutugon, kinamot na lang ni Derea ang likod ng kanyang ulo ng hindi komportable. Ipinaliwanag ni Ceres na ang Supreme Swordsmanship Council at ang Central Magic Institute ang dalawang pangunahing institusyon sa bansa.
Ang konseho ang nangangasiwa sa lahat ng espada, habang ang instituto naman ang namamahala sa lahat ng mga salamangkero. Pareho silang may malaking kapangyarihan, at matagal nang may hidwaan ang dalawang institusyon. Naguguluhan pa rin, tinanong ng ating bida kung ano ang ibig sabihin niya sa hidwaan. Mahinang boses na sinabi ni Ceres na matagal nang nagtatalo ang dalawang panig kung alin ang mas mataas, ang espada o ang mahika. Pagkarinig nito, napangisi si Darea, lumitaw ang bahagyang paghamak sa kanyang mukha. Itinuring niyang katawa-tawa ang alitan, binibigyang katwiran na ang pagiging nakahihigit ay nakabatay sa sitwasyon. Sumang-ayon si Ceres ngunit ipinaliwanag niyang ang kompetisyon ay nagdulot ng tunay na hidwaan, na nagpapahirap sa mga salamangkero at espada na magkaisa. Sa sandaling iyon, tinanong ni Flem kung makikipagduelo ang ating bida sa kanya. Ipinagdikit niya ang kanyang mga palad at commandant, idinagdag na ikalulugod niya kung tatanggapin ito bilang isang pabor. May neutral na ekspresyon, kalmadong pumayag ang ating bida. Nagulat si Flem sa kanyang madaling pagsang-ayon. Naisip ng ating bida na ito ay isang magandang pagkakataon upang masukat ang kasalukuyang antas ng kasanayan sa espada. Naalala niya ang kanyang laban sa guro na may salamin at sa estudyanteng may kulay ube na buhok. Napatingin siya ng bahagyang may pagkadismaya. Kung totoong may hidwaan ang mga espada at ang mga modernong salamangkero, hindi siya nagkaroon ng mataas na inaasahan. Habang naglalakad, nakapasok ang mga kamay ng ating bida sa kanyang manggas. Sa kanya tinanong si Flem kung talagang itinuturing siyang isang henyo sa espada. Ngumiti si Flem nang may kabab ang loob at ibinaba ang titulo. Sinabi niyang hindi yun kahanga-hanga, binanggit na mahilig lang talaga siya sa espada ng higit kaysa sa iba. Habang nagsasalita siya, lumakas ang kanyang aura, at nagningning ang kumpiyansa sa kanyang mga mata. Samantala, lumapit si Ceres sa ating bida at bamulong ng babala. Pinaalalahanan siyang si Flem ay kinikilalang pinakamalakas na espada sa akademya at sinabihan siyang mag-ingat. Napangisi ang ating bida, may kumpiyansang sinabing wala siyang dapat ipag-alala. Hindi lang siya nasa tuktok ng akademya, nasa rurok siya ng mundo. Pagdating nila sa arena ng Burrito Academy, namangha ang ating bida habang tumitingin-tingin sa paligid, mahinang bumubulong na hindi niya alam na may ganitong lugar sa loob ng akademya. Agad na nahuli ng kanyang pansin si Ceres na masayang kamakaway sa kanya. Gayunpaman, agad siyang naitulak sa gilid ng grupo ng mga babaeng dumagsa upang suportahan ang gwapong si Flem. Nakita ito ng ating bida at ngumiti ng may panunuya. Iniabot ni Flem ang kanyang espada sa isa sa kanyang mga tagasunod bago siya nagtungo sa silid ng imbakan ng sandata. Pumili siya ng kahoy na espada, saka lumingon sa ating bida at ipinaalam sa kanya na gagamitin niya ito sa laban, binibigyan siya ng kalayaang gumamit ng mahika kung nais niya. Gayunpaman, nang pumili rin ng kahoy na espada ang ating bida, ngumiti ito ng mapanukso at sinabing wala siyang balak gumamit ng mahika. Lubos na nagulat si Flem kaya siya ay natulala. Ngumiti ng may kumpiyansa ang ating bida, iginiit na dapat silang manatili sa espada lamang, dahil kung hindi, hindi ito magiging patas. Sa seryosong ekspresyon, itinuro ni Flem na narinig niyang si Darea ay isang salamangkero. Habang sinusuri ang kanyang sandata, kalmadong sumagot ang ating bida na bagamat kaya niyang gumamit ng mahika, hindi yun nangangahulugan na isa siyang salamangkero. Ipinakita ni Flem ang isang matalim na tingin, iniisip na minamaliit siya ng ating bida. Ngunit sa huli, tinanggap niya ang sagot nito at humakbang patungo sa arena. Habang pinagmamasdan siya, nagtaka ang ating bida kung bakit parang galit si Flem. Maya-maya, napagtanto niya ang dahilan. Sa kasalukuyang panahon, karaniwan ang pumipili ang mga tao kung magiging salamangkero sila o espada lamang. Pinagmamasdan ang aura at seryosong ekspresyon ni Flem, naisip ng ating bida na maaaring iniisip ng espada na ang isang taong pinili ang mahika ay naglalaro lamang ng espada para sa kasiyahan. Ngumisi siya, naalala ng ating bida ang kanyang laban-laban sa mga halimaw at biglang napagtanto na naipakita na niya ang kanyang husay sa espada sa laban na iyon. Ibinaba niya ang kanyang kamay mula sa kanyang baba, tiningnan si Flem, at humingi ng paumanhin para sa anumang hindi pagkakaintindihan, tiniyak sa kanya na wala siyang intensyong insultuhan ito. Pagkatapos, habang bumabalot ang asol na enerhiya sa kanyang buong katawan, buong kumpiyansa niyang sinabi na ipinagmamalaki niya ang kanyang husay sa espada.
Sa seryosong ekspresyon, idineklara niya na kung magtatagisan sila ng espada, agad na mauunawaan ito ni Flem. Si Flem, na may malamig na tingin, ay hinamon ang ating bida na ipakita sa kanya ang espada ng isang taong gumagamit din ng mahika, iminumungkahing magsimula sila sa bilang ng 3. Sinimulan ni Flem ang laban pagkalipas ng countdown. Mabilis siyang sumugod patungo sa ating bida, may matalim na ningning sa kanyang mga mata. Sa malapitan, isinagawa niya ang isang buong puwersang pag-atake, naglalayong tapusin ang laban sa isang iglap. Gayunman, madaling pinigilan ng ating bida ang pag-ataking iyon. Nagulat, nagngalit ang mga ngipin ni Flem at nagpakawala ng walang humpay na pag-atake. Ngunit kahit anong anggulo o bilis, bawat isa ay hinarang ng ating bida ng walang kahirap-hirap. Nauubusan ng pagpipilian, tinipon ni Flem ang enerhiya sa kanyang espada at pinakawala ng isang buhos ng mga pag-atake. Nang kumalat ang usok, nanatili ang ating bida sa kanyang kinatatayuan, mayabang ang ekspresyon sa kanyang mukha. Muling sumugod si Flem, hindi natinag ang determinasyon. Sa isang makapangyarihang pagtalon, lumipad siya sa ere, kita ang frustration sa kanyang mukha. Itinaas niya ang kanyang espada at buong lakas itong ibinagsak, may layuning batasin ang depensa ng kanyang kalaban. Ngunit sa isang iglap, napawi ang kanyang pagsisikap. Nanatiling nakatayo ang ating bida, madaling hinarang ang suntok. Ang tindi ng atake ay nagpakawala ng malakas na bagzo ng hangin sa buong larangan ng labanan, ngunit hindi siya natinag, hindi man lang gumalaw. Nanlaki ang mga mata ni Flem sa hindi makapaniwalang ekspresyon habang nahihirapan siyang huminga. Nang tinitigan niya ang kanyang kalaban, isang matinding pag-unawa ang tumama sa kanya, ang kanyang kalaban ay katulad mismo ng maalamat na Magic Sword Saint. Tumingin ang ating bida, sa kanyang nabasag na espada at ngumiti, inaamin na matagal na rin simula nang huli siyang magkaroon ng ganitong kasiyahang laban. Itinapon niya ang sirang sandata sa ere, inimpit ang kanyang kamao, at idineklara na hindi na siya magpipigil. Sa isang kumpas ng kamay, isang bagzo ng hangin ang nagpadala sa kahoy na espada papunta sa kanya. Agad niya itong sinalo sa ere, tumitig kay Flem, kita ang pananabik sa kanyang mukha. Habang mahigpit niyang hinawakan ang sandata, ipinahayag niya na dapat nilang ipagpatuloy ang laban. Isang bagzo ng enerhiya ang lumaganap mula sa kanyang katawan, lalo pang lumakas ang kanyang aura. Pagkatapos, may malakas na tinig, idinagdag niya na dapat gawing mas masaya ang pagsasanay na ito. Walang babala, inihakbang niya ang kanyang paa sa lupa nang may napakalakas na puwersa, nawasak ang lupa sa ilalim niya. Sa isang iglap, nawala siya, at biglang lumitaw mismo sa harapan ni Flem. Bago pa makapag-react si Flem, sinalakay siya ng ating bida gamit ang matinding puwersa, tinamaan siya ng direkta at pinatalsik paatros. Nagpumilit si Flem na makabawi, ngunit hindi siya binigyan ng pahinga ng ating bida. Mabilis at sunod-sunod ang mga pag-atake, napilitan si Flem na dumpensa ng husto. Nang isang malakas na hampas ang papunta na sa kanyang tiyan, bahagya siyang nakailag sa huling segundo. Umatras siya, ramdam na ang pagod, ngunit hindi naglaho ang alab sa kanyang mga mata. Samantala, lalo pang lumakas ang pananabik ng ating bida, muling napagtantong si Flem ay isang tunay na henyo sa espada. Muling nagbanggaan ang kanilang mga espada, lumilikha ng sunod-sunod na mabilis na tagisan ng mga palo. Bawat banggaan ay nagpapadala ng bagzo ng hangin sa paligid. Isang mabilis na hiwa ang pinakawala ng ating bida patungo sa mukha ni Flem, ngunit nagnalit ang mga ngipin ni Flem at halos hindi iyon napigilan. Kahit hindi na nagpipigil ang ating bida, napansin niyang walang bahid ng panghihina si Flem. Sa sandaling iyon, lumabo ang anyo ni Flem. Bigla siyang lumitaw sa itaas ng ating bida, ang kanyang matalim na titig ay nakatuon sa kanyang kalaban. Nang makita ito, ngumiti ang ating bida, kumbinsidong kahit nabuhay si Flem 1,000 taon na ang nakalipas, ituturing pa rin siyang isang henyo. Muling nagbanggaan ang kanilang mga espada, isang nakabibinging dagandong ang umalangaw sa buong larangan ng labanan, labis na ikinagulat ng mga nanunood. Pagkatapos, napansin ng ating bida ang isang bitik na nabuo sa kanyang espada. Mahinang niyang ibinulong na masyadong marupok ang kanyang sandata. Si Flem, mahigpit na hinawakan ang sarili niyang espada gamit ang parehong kamay, tumanggo bilang pagsang-ayon. Inamin niyang napakalakas ng mga atake ng ating bida at hindi pa niya kailanman nakitang nabasag ang kanyang espada ng ganoon.
Sa isang sandali, nag-alinlangan si Flem bago ibinaba ang kanyang tingin. Seryoso niyang inamin na nagkamali siya sa pagdududa sa kakayahan ng ating bida. Huminga siya ng malalim at taos-pusong humingi ng paumanhin. Ngumiti ang ating bida, sinabing si Flem ay isang taong may prinsipyo at hindi niya maaaring sabihing ayaw niya iyon. Muling huminga ng malalim si Flem, isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa kanyang labi habang nagpapasalamat sa ating bida sa kanyang pangunawa. Bahagyang hamupa ang tensyon sa pagitan nila, ngunit malayo pa ang laban sa pagtatapos. Idineklara ng ating bida na, mula nang naglaban sila ng seryoso, dapat siyang tawagin ni Flem sa kanyang unang pangalan, sinasabing hindi na kailangang maging formal. Napakurap si Flem, bahagyang nabigla. Habang bumalot sa ating bida ang isang dambuhalang bugzo ng asul na enerhiya, idinagdag niya na, sa huli, siya ay nakababatang kapatid kay Flem. Napangisi si Flem, may halong pang-aasar, at sinabing talagang ang nakakainis ang kanyang nakababatang kapatid. Bahagyang ibinaba ni Flem ang kanyang espada, ngunit seryoso ang kanyang mukha nang ipahayag niya na dapat nilang tapusin ang laban bago tuluyang mabasag ang kanilang mga sandata. Lalong lumapad ang ngiti ng ating bida, buong pusong sumang-ayon, at tinawag si Flem na, Senpei, muli. Itinaas muli ni Flem ang kanyang sandata, idineklara na haharapin niya ang ating bida gamit ang buong puso at kaluluwa. Biglang sumiklab ang enerhiya mula sa kanyang espada, lumaganap ang matingkad na lilang liwanag. Sa isang makapangyarihang hampas, pinakawalan niya ang kanyang panghuling teknik, Unyielding Flash. Matatag na nakamatsyag ang ating bida sa napakalakas na atake na paparating mula kay Flem. Napasambit siya, higit pa ito sa antas ng isang estudyante. Ngunit hindi siya nagpatinag, agad siyang humakbang paabant at tumalon. Kung hindi ko mababasa ang galaw niya, naputol ang kanyang sinabi habang iniiwasan ang sunod-sunod na pag-atake ni Flem. Sa loob lamang ng ilang saglit, nagawa niyang makalapit at itinapat ang kanyang kahoy na espada sa leeg ni Flem. Napakurap si Flem, natulala sa bilis ng mga pangyayari. Sa pagpapatuloy ng kanyang sinabi, ang ating bida ay nagwika, hindi ako tatawaging Sword Saint. Mula sa gilid, isang ngiti ng pananibik ang sumilay sa mukha ni Derea. Samantala, narinig ni Flem ang mga salitang iyon at napangiti habang itinataas ang kanyang dalawang kamay bilang hudyat ng pagsuko. Bumagsak ang espada mula sa kanyang kamay bago siya tumingala, nakapikit at may masayang ekspresyon. Parang nakipaglaban ako sa isang tunay na Sword Saint, sambit niya. Agad na lumapit si Ceres sa ating bida, may ngiti sa labi at puno ng kasiyahan. Magaling, bati niya ng may paghanga. Masaya rin ang ating bida sa naging resulta ng laban. Ngunit bigla siyang nagulat nang marinig ang malalakas na sigawan mula sa kanyang likuran, paulit-ulit nilang sinasambit ang pangalan ni Flem. Sa kabila ng pagkatalo, si Flem ay tila isang bayani sa mata ng mga kababaihan. Hindi alintana sa kanila ang kanyang pagkabigo, sa halip, makikita ang kanilang pag-aalala para sa kanya. Napangiwi ang ating bida, para bang walang halaga ang kanyang tagumpay sa harap ng mga babaeng naroon. Ngunit si Ceres, sa kabilang banda, ay nanatiling masaya at walang bahid ng pagkadismaya. Samantala, si Flem ay bahagyang lumayo mula sa nagkakagulong kababaihan. Habang inoobserbahan ito ng ating bida, hindi niya maiwasang magtaka sa ikanikilos nito. Maya-maya pa'y lumapit si Flem at inilahad ang kamay sa ating bida. Isang napakagaling na laban, aniya, may tapat na ngiti. Nagpasalamat din siya kay Derea, na tahimik lamang na nakamasid sa kanila. Nagpapasalamat ito sa kanilang magandang tunggalian nila. Inaabot naman ni Derea ang kanyang kamay at sinabing ikinalulugod ko. Maya-maya, nagtanong si Derea, hindi ba magagalit ang mga nasa Sword Council sa pagkatalo mo? Ipinadala ka nila rito para talunin ako, hindi ba? Tumawa ng bahagya si Flem bago tumugon, siguradong magagalit sila sa akin kapag nalaman nilang natalo ako ng isang taong gumagamit ng mahika kasabay ng espada. Itinaas niya ang kanyang dalawang kamay, tila walang pakialam, at pabirong nagdagdag, baka mapatalsik pa ako sa Swordmanship Council. Napangiwi ang ating bida, ramdam ang inis sa pagkakahati ng dalawang paksayon. Sa kanyang isipan, napaisip siya, paano kung may isang paksayo na kayang tanggapin ang parehong espada at mahika? Bigla siyang natigilan, tila may ideyang bumuo sa kanyang isipan.
Napansin ito ni Ceres at agad na kinabahan, ramdam ang kakaibang enerhiya mula sa ating bida. Maya-maya, ngumiti ang ating bida at masayang nagwika, gagawa ako ng isang paksayon. Napakunot noo si Flem at agad nagtanong, anong ibig mong sabihin? Ngumisi ang ating bida at muling inulit, isang paksayon. Nanlaki ang mata ni Flem, tila naputol ang kanyang sasabihin sa labis na gulat. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Nagpatuloy ang ating bida, wala akong pakialam kung isa kang magician o swordsman. Sa bagong paksayon na ito, lahat ay may lugar. Masayang tumangala si Reyes sa langit, habang sina Flem at Ceres ay nanatiling tulala, hindi pa rin makapaniwala sa ideyang inilatag ng ating bida. Sa huli, buong sigasig niyang isinigaw, gagawa ako ng isang paksayon. Hanggang dito na lang ang ating kwento tungkol sa ating bida na si Reyes. Sana ay nagustuhan ninyong lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel. I-like at i-share ang ating video, lubos po kaming nagpapasalamat sa inyo mga kazens.